Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. And it's good to be back to our program, The Baptist Lunch. At salamat muli po tayo nagkita-kita mga kapatid for a long period of time. No? Kaya anyways, salamat sa tanghali pong ito. Salamat sa Panginoon. Salamat sa provision ng Diyos. Everything sa kabila ng kabisihan natin ng mga panahon. Pero salamat na meron tayong naghahanap tayo ng pagkataon na muling makabalik sa programa po natin. No? At kababalik ko lang galing sa suspension, mga kapatid. Nasuspende ako rito. No? At kamuntik na akong patalsikin sa programa kong ito. Pinagbawal na mga kapatid. Sabi nga ni naapektuhan kasi ako sa breakup, no, mga kapatid. No, ano eh. Anyways. At salamat naman sa Panginoon. Tayo'y muli magkikita-kita. Maganda po yung bago. Kaya po ako, sa totoo lang, ay sinikap ko na makapag-join muli rito. Kasi meron po tayong bagong topic na bubuksan na very exciting. Kung nakikita nyo po sa likod ko, ang Pasko sa pamilya ko. Yun. By the way, today is December 1. Wow. Merry Christmas po sa lahat. Yeah, Merry Christmas. At salamat sa Panginoon, no, na tayo'y nagkakasama-sama. Kalain nyo mga kapatid, lumipas na naman ang January, ngayon Disyembre na. At least magkakasama pa rin po tayo. Kaya kung tayo po'y nabubuhay sa panahon na katulad nito, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga atake ng dyablo, kaliwat kanan, harap, talikuran, lahat. No? Tayo nabubuhay at nagpapatuloy mga kapatid. Kaya kayo mga inaatake, salamat na lang, magpasalamat na lang kayo. Kahit na may atake, nandito pa tayo sa panahon ng Disyembre. Yeah! Sige lamang ho mga kapatid. Tuloy-tuloy ang atake ng dyablo, tuloy-tuloy din ang ligaya natin. Hayaan niyo yung mga nagpapagamit sa dyablo, mga kapatid, hindi sila masaya. Pero yung mga inaatake at hindi niyo papansin ng dyablo sa atake niya, masaya tayo. Yeah. Pero yung nagpapagamit, pag nakikita nila tayong masaya, malungkot sila. Yun. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Okay? Again, Luzon, Visayas, Mindanao, Los Bimenda. Magandang tanghali sa inyong lahat. Alright. Bibigyan natin ng pagkataon ang atin pong mga co-host dito na magbigay po sila ng maligayang Paskong bati sa inyo. Brother Rudy. Amen! Merry Christmas po sa ating lahat. December na po. Yeah. At ako naniniwala na ang bawat isa ay excited na. Yeah. Amen. So magandang tanghali po sa lahat at ngayon nga po, meron tayong bagong episode na babantayan at tiyak na ito'y makakatulong po sa ating pamilya. Kaya tutok lamang po at Arog, magandang tanghali sa iyo. At syempre yung mga magigiting po nating mga security guard ng Apubay, shout out sa iyo. Ibardo at saka kay Kazulya. Yan, lagi pa sila? Sana nakikinig. No? Yes sir, nakatutok to lagi sir. Actually sir, yeah. Nadaanan ko pa to at sinabi sa akin, tututukan nila tayo ngayon. Oh yeah, maganda. Alright, sa lahat ng security ng Apubay ay magandang tanghali sa inyo. This is your DJ for this afternoon, Gil Lorena. Amen. Alright, Brother Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng masugugid na taga-subaybay ng programang ito. Magandang tanghali po sa bawat isa. At of course, binabati ko rin yung aking area, ang West Bank family. Magpasa lang po tayo ng link at gayon din ang aking pamilya, ang si Sister Cynthia. Magandang tanghali sa iyo. Mommy Love,
prepare to meet thy God. Maraming salamat at magandang tanghali po sa bawat isa. Alright, John Hill. Alright, muli na naman po nagbabalik tayo in your favorite noontime show. Sa lahat ng mga tatay dyan, once again, this is very important. Ito yung sinasabi ko sa bawat isa sa ating kahapon. Ang bagong topic natin for our December episodes ng The Baptist Lunch every Friday. Kaya tapusin natin ang linggo natin na tayo ay malago at muling masaya sa ating matututunan mula sa Panginoon. Kaya sa lahat ng mga fathers out there na North, South, East, and West Corner, keep tuning in, South Border Fathers. Magandang gabi sa inyo. And also shout out to my family, kay Daniel, kay Isaac, and to my wife. Hello, babe. And of course, shout out din. May shout out din ako sa Rudy. Shout out sa Team Fuliero. Yan, kaya nanonood ngayon si Howard. Howard, kita tayo mamaya para sa motor ko. Oh yeah, nakita ko. Parang nakita ko. Nanonood po sila. Nanonood po. Alright. Ang Team Fuliero. Kaya kayo na po mag-promote yan. Yeah. Howard. Nag-brum-brum kami kagabi. Sana sumama ka. Ay, maganda yung aming brum-brum kagabi. Alright. Anyways, magsama tayo ulit. Alam mo si Howard, mabait na may-ari ito ng shop. Kaya kung kayo naghahanap ng paayusan ng mga big bike, Yan. alright, hanapin lamang ano pangalan ng shop niya? Team Fuliero. Team Puliero. Diyan lang po yan, along C5. Dun sa, Along C5. Blue Boss. Blue Bus, yeah. Alright, libreng, Howard, libreng advertisement natin, okay? Pero alam niyo, mabait yan si Howard, mga kapatid. At pinick up na ba yung motor mo? Mamaya po, alas 7. Alas 7 ng gabi? Opo. Kasi wala pa si Renz. Day off, shoutout yun si Renz. Day off niya, pero papasok siya. Yeah. Pasok ka, Renz, kasi kailangan yung maayos. Alright. Okay, so magandang tanghali sa inyo lahat. Maganda ho yung tatalakayan natin ngayon. Amen. At ako'y naniniwala na kayo pagpapalain sa mga maririnig nyo ngayon. Kasi, kaya sabi ko nga sa inyo, kaya ako nag-join ngayon, kasi pasimula, no? Gusto kong marinig ninyo ang pasimula ng bagong episode na to ng Ang Pasko sa Pamilya Ko. Yon. Now, kasi bago ang lahat, ay gusto ko munang itanungin sa inyo, ano ba ang Pasko? Ano ba ang pinaplano ninyo na Pasko sa inyong pamilya? Ngayon, December 1, of course, yung iba naman, nagpiprepare na sila. Nag-iisip na sila, ano kaya ang ating Pasko? Ano kaya, minsan may nagsasabi pa, ang Pasko ko kaya ngayon ay swerte. Yeah. Hindi po tayo naniniwala sa swerte at huwag kayong maniwala na may nagdadala ng swerte. Ang swerte ay anumang gusto mong mangyari sa buhay mo, yan ho ay pinaplano at tinatrabaho. Yun, hindi lang basta pinaplano, kundi tinatrabaho. Okay? Kaya yan ang tatandaan nyo. Ngayon, sapagkat ang ating tatalakayin ay patungkol sa Christmas, una sa lahat, pupunta muna tayo sa rason ng Christmas. Yeah. Kasi may mga tao, may mga pastors, may mga preachers na hindi sila naniniwala sa Christmas. May kalayaan kayong maniwala, pero wag nyo naman pakialaman yung naniniwala. Yeah. Yun. At saka kayo mga hindi naniniwala, very inconsistent kayo. Kasi lahat ng essence ng Pasko halos ay tinatanggap ninyo. Alright, bonus, regalo, yung mga ganyan, events, nanunood din kayo. Tuwan-tuwa rin kayong dali ng mga anak ninyo dyan sa plaza o dyan sa mga palamuti. Naniniwala kayo sa mga Christmas lights. Tapos hindi kayo naniniwala sa Pasko, inconsistent kayo. Alright, ilagay na natin sila sa tabi mo. Huwag na natin silang pakialaman kasi may sarili silang rason. Ngayon, pumunta naman po tayo dito sa ating talakayan. Ngayon, ano ba talaga ang Pasko? Ang Pasko, ang reason ng Christmas, mga kapatid, is not just the season because it is Christmas or it's December. It's Christmas season. Pero ano ba talaga, sabi nga nila, ano talaga ang reason ng season? You see? Now, listen, season has nothing to do. Nagkaroon lamang tayo ng Christmas season, ano tinatawag. But season is season. Ngayon, ilagay natin yung Christmas sa season. Now, ano ba talaga? Bakit merong Christmas? Naniniwala po tayo na merong Kristong ipinanganak. Ang Panginoong Jesucristo, ayon sa John chapter 3 verse number 16, sabi ng Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish,
but have everlasting life. So for God so loved the world, okay, that He gave His only begotten Son. Mahal ng Diyos ang sanglibutan, ang mga tao, mga kapatid. At sapagkat mahal niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Upang ano? Upang iligtas ang tao sa kabayaran ng kanyang kasalanan. Kaya sabi rin ng Panginoong Jesucristo, He came to save sinners. Okay? So dapat maliwanag po yan. Dapat maunawaan natin ng mabuti na ang rason talaga rito ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi tatanungin natin, sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So the first question is, why did the Father give His only begotten Son? Because He loved the world. Bakit niya mahal ang sanglibutan? Of course, that's the nature of God, love. Okay? Pero may rason, specific. Bakit ayaw niyang mapahamak ang tao sa impyerno na siyang kabayaran ng kasalanan? Amen. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen. Alright? Ngayon, yung binigay niya, ito po ang magliligtas, ito ang magbibigay ng solusyon sa problema ng tao. Kaya mapapansin niyo po dyan sa atin pong talata sa Isaiah chapter 9 in verse number 6. Nandiyan po yan sa likod natin. Nandiyan yan sa screen. So ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 9 in verse number 6, kung maipapakita niyo sana sa screen, mas maganda. Yes, sir. Alright? Papakita natin Now, sa ang screen sabi yung ng team. Biblia, for unto us a child is born. Ito po ang propesiya, mga kapatid. Ito ang propesiya, mga kapatid, na na-fulfill na makikita natin sa Matthew, Mark, and Luke. Alright? Na na-fulfill, mga kapatid. Sabi ng Biblia, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Alright? Tinakpan ako sa aking binabasa. And the government shall be upon his shoulder. Wow. And his name shall be called, anong tawag? Wonderful. Ano pang tawag? Counselor. Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Okay? Now, yan ang tawag. Yan ang ipapanganak. Yan ho ang dala-dala ng Christmas. Alright? Kaya merong Christmas, may taong ipinanganak. Alright? Na may isang Diyos na nagkatawang tao na ginamit si Maria para ipanganak ang isang anak ng Diyos. Okay? Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa Matthew, he shall be called Emmanuel, God is with us. Kung i-interpret, okay? God is with us. So pag ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, nandyan kasama natin ang Diyos. Maliwanag po yan. Yes. Alright? Ngayon, mapapansin niyo po, nung nag-announce ang angel sa Luke, ang sabi ng Biblia, glad tidings, masaya. Dito sa binasa natin, ang propesiya ni Isaiah ay peace, wonderful. Tandaan niyo po yan. Ibig sabihin, kung nandyan yung anak, merong peace. Yes. Kung nandyan yung anak, merong joy. Merong glad tidings. Merong counselor. Kung nandyan yung anak, merong wonderful things, mga kapatid, na makikita tayo sapagkat he shall be called wonderful. You see? So, napakaganda, mga kapatid, kung tutusin. Okay? Inuulit ko, kung nandyan yung presensya ng anak, makikita nyo rin ang mga bagay na ito. Alin? Lahat ng kasama sa announcement, mga kapatid. Okay? Glad tidings, mabuting balita, at kasiyahan, at saka kapayapaan. Alam nyo, napakagandang halo-halo ito eh. Ano? Amen. Biruin mo, mga kapatid, ano? Napapansin niyo po ba na maraming kasiyahan pero walang kapayapaan? Yeah. Pero kapag ang Panginoon nakasama mo, may kasiyahan at meron pang kapayapaan.
Hoy! Ang ganda, ang sarap pakinggan, ano? Napakaganda, mga kapatid. Hindi talaga ito pwedeng ipagpalit talaga. Oh, may kapayapaan. Ngayon, so sino ang may dala nito? Yung ipinanganak. Noong araw, kay Isaiah, ipapanganak pa lamang. Sa panahon natin na ito ngayon, naipanganak na. Okay? Sa madaling sabi, kung may naipanganak na, may kasiyahan na, at mayroong kapayapaan, dalawa lamang po magdidual tayo. Huwag na natin isama yung counselor. Bagamat nandiyan yan. Presensya yan, mga kapatid. Okay? Ngayon, eto na. Kaya ang tanong ko ngayon, ano ang Pasko sa pamilya mo? Ano ang inaasahan mong Pasko sa pamilya mo? You see, masaya kaya? At pangalawa, may kapayapaan kaya? Okay? Ano ang pangkaraniwan na nagbibigay ng kasiyahan sa atin pong That's Kapaskuhan? Okay? Amen. Bagamat hindi po tayo naniniwala na December 25, yan po yung totoong Pasko, hindi po tayo naniniwala. Just but walang sinet na date po, mga kapatid, exact date sa Biblia na nagsasabing December 25 ang Pasko. That's Okay? right. That's But right. Anyways, itong punto, matagal na pong usapin yan. Ang pinupoint out ko ngayon, yung pangyayari, Yeah. yung kasiyahan. That's right. Okay? Saan po tayo masaya? Amen. At ano ang nagpapasaya ng ating Pasko? Amen. Yun po bang lugar? Yung po bang mga decors or decorations, Christmas decors? Yung po bang handa? Yung po bang regalo? Ano ang nagpapasaya? Yung iba, sabi natin, para masaya ang Pasko natin, pumunta tayo sa ganito. Pupunta sa napakalayong lugar. Okay? Pupunta sa tabi ng beach resort. Pupunta kung saan-saang mga lugar na siyang, may mga paramuti, wala naman nung masama doon. Pero ang sinasabi ko, mamamali ang pagtutuon natin ng kasiyahan ng Pasko kung nakatuon ang ating atensyon sa mga nakapaligid sa atin at wala doon sa ipinanganak. Okay? Ngayon, so makikita po natin ngayon, kaya nga po, ang magdidetermine ng kasiyahan natin sa Pasko, yung pong sarili natin. Tayo. Yeah, that's right. Ngayon, ano ang unang-una? Gusto mong maging masaya sa Pasko? Kung hindi mo pa kilala si Kristo, dapat mong kilalanin. Okay? Kasi kaya nga siya ibinigay. Kaya nga nagkaroon ng Christmas. Akalain mo, nagsiselebrate ka ng birthday ni hindi mo kilala yung celebrant? Yun. Ay, naku, nakakalungkot man sabihin. Pero yan po talaga ay totoo. You see, ang nakakalungkot nga nito, during the birthday, ang kilala nila yung nanay at hindi yung ipinanganak. Totoo po yan. Si Mama. Yeah, yun ang problema. So, hindi naman ho sa ano pa man, pero ang dapat bibigyan natin ng pansin ay yung ipinanganak kasi siya yung may dala ng Kapaskuhan. Kaya nga merong Pasko, merong ipinanganak na Kristo. Ngayon, eto ngayon ang pag-usapin natin. Ano ang Pasko sa pamilya mo? Yun. Ano ang gusto mong mangyari? Alright? Gusto mong maging masaya? Siyempre, Paskong Pasko eh. Alright. Kinakailangan gawin mo ang Pasko ayon sa sinasabi ng Biblia. You see that? No, so naunawaan nyo ba, mga kapatid, na kahit wala kang handa, hindi mo na kinakailangan maghanda, magkaroon pa ng mga lights, bagamat tayo, baka walang masama, inuulit ko ha, walang masama na maglagay ka dyan ng Christmas tree, parol, ilaw. Sabi ng iba, ay hindi ko naniniwala sa Christmas tree. Dapat wag tayong ganyan. Di ba pagano yan? Ano man yung ilaw, Christmas light? Saan man ang galing yan? Alam nyo, talagang grabe ang mga atake ng kung ano-ano na lang ang pinagsasabi na yung bang nagdudunong-dunungan, ay grabe yan, mga nagdudunong-dunungan. Akala mo talaga may alam sa Bible. Yeah. But anyways, so, ano ang purpose talaga? Bakit ka magsiselebrate? Ngayon, so makikita mo, sabi ko nga sa inyo, ang may dala ng kasiyahan, hindi ikaw. Ang may dala ng kasiyahan ay hindi yung bisita mo. Ang may dala ng kasiyahan ay hindi yung magdadala sa iyo ng regalo.
ang may dala ng kasiyahan, yung mismong celebrant. Yeah, amen. Oh, di ba? Where is joy? Oh, di ba? Ang announcement ng angel is, there is joy. Glad tidings. Okay? Si Isaiah nagprophesy, peace. Alright? May peace. Sino may dala? Ay di yung celebrant. Sa madaling sabi, kung wala yung celebrant, walang joy. That's right. Kung wala yung celebrant, ay walang peace. O ay bakit mga kapatid, naghahanap tayo ng joy, pero ayaw natin pansinin yung celebrant? That's right. Yes. Oh, bakit? Eh kasi ang hanap alak, ang hanap ay pagkain, ang hanap ay hamon, bola-bola, you know. Kagabi nakatanggap na nga ako ng bola eh. Alam nyo ngayon, masarap, maganda ngayon. Meron ng ano eh. Thank you ha, Doc Eugene. Thank you. Natanggap ko yung ano eh, yung bola, yung tuna, hindi karne ha. Tuna. Anong tawag nga yung ham, yung bilog? Ang tawag doon? Queso di bola? Hindi yun. Ham queso talaga. Pag queso di bola, queso. Ham. Karne. Merong Tuna di bola na lang para maliwanag. Tuna di bola. bago. Yeah. Tuna di bola. Bago pinagalong tuna at ano. Di, tuna lang talaga. Nakalagay. Walang halo. Walang Bago halo. yun, bago. Sir, ang ibig ko na sabihin mga Sarap kapatid, tikman yun, bago. right, kagabi ko pa natanggap. Bago mag-December 1. Oh. Bago mag-December 1, natanggap ko na. Amen. Blessing na. Amen. Akalain mo yan. Ngayon, ang punto ko ngayon dito, hindi yun ang magpapasaya sa ating. Meron pa bang sasaya, higit na sasaya sa kasiyahan na dala mismo ng celebrant ng Panginoong Jesucristo ng sobra pa na Yeah. hindi pwede mas masaya ang queso de bola. That's right. Hindi. Bakit? Hindi man siya magbibigay ng kapayapaan eh. Yung. Oh, bakit? Sapagkat mga kapatid, dapat nating ma-realize na ang Panginoong Jesucristo is all what we need. Amen. He Amen. is all what He need. You've got to be contented with Him. Ha? Dapat nandyan sa ang kapayapaan nasa Kanya. Yun. Tunaham pala yun. Tunaham. Sabi ni Christy. Yeah. Thank you, Oy, Christy. wow. Tunaham. Yeah. Yeah, hindi. Talagang masarap. Ano nga yun eh? Baka bukas, bibiyakin ko na yun eh. Yeah. Anyways, so, ang sinasabi ko po mga kapatid, kaya ho tayo nalulungkot, eh puro tayo gastos. Yeah, that's right. Oh, Yung. akalain nyo mga kapatid, baka nag-iisip tayo anong bibilin, anong papagkain, anong susuotin, anong ganito, ganyan. Totoo yan. Mga kapatid, wala namang masama lahat doon. Kaya lang nga, natitwist yung purpose. Na-forfeit natin yung blessings ng Christmas dahilan sa nagkakamali tayo ng focus. Okay? That's right. Bakit? Eh mismo yung pinanganak, siya yung may dala. Siya yung may dala ng kasiyahan. Siya yung may dala ng kapayapaan. Pero naghahanap tayo ng kasiyahan, naghahanap tayo ng kapayapaan, eh wala mang maibibigay ang mundo. Mabibigay ang mundo during Christmas time ng pansamantalang kasiyahan, but right at the very end of the kasiyahan ay kalungkutan kasi marami ng utang. That's true. Amen. Yan ang totoo. Grabe, nakakalungkot. Totoo yan. That's right. So, mga kapatid, isipin po natin, mag-celebrate po tayo ng tama. Okay? Kaya ngayon, sa mga talakayin natin dito, babaybayin po natin to isa-isa. Okay? Ano ang Pasko? Tatanungin natin sa pamilya ninyo, tatanungin nyo. Okay? Ano ang Pasko sa iyo bilang isang asawang lalaki? Ano ang Pasko sa pamilya mo? Ikaw mag-define. Okay? Ikaw naman asawang babae. Ano rin ang Pasko sa pamilya mo? Ikaw din bata, ano naman ang Pasko sa pamilya mo? You see? Lahat ng miyembro ng pamilya ay dapat sagutin ang katanungan na ito. Dapat magpapahayag po tayo mula sa atin ang Pasko sa pamilya ko. Ano ang Pasko sa pamilya ko?
Alright? Yan ho ang pinakamaganda. Kasi, bawat isa sa atin, wala na tayong gagawin eh. We will just celebrate. Amen. We will just celebrate. Kasi nangyari na eh. Nandyan na ang Panginoon. That's true. We will just celebrate. The first celebration is, you must celebrate your salvation. Yun. That's right. Amen. Amen. That is the first celebration. Yeah. The first celebration of Christmas is your salvation. Yes. Okay? Now, kaya nga po masaya eh. Imagine na kung iisipin mo yung kaligtasan mo, today, right at this time, you are saved and you are secured. Amen. That's right. Di ba? Amen. Eh kung ikaw ay ligtas at ikaw ay secured, hindi ka ba masaya noon? Kapatid, kawawa naman yung kaliligtas lamang 5 months ago. That's right. That's right. Yes, sir. Hindi na. Well, anyways. Yeah. Ang sa akin, sangkulan. Well, anyways, ang karinig ko na testimony ganyan, kaliligtas niya lang daw 5 months ago. But anyways. Kawawang Pasko. Kawawa. Ako yung dumaan ng mga Pasko, mga kapatid. Fake yung kanyang celebration. That's right. Fake yung kanyang celebration. Kasi fake yung kanyang kaligtasan. Well, anyways, akala siguro ng mga taong ito, nakakatuwa yung pakinggan yung gano'n, no? Na matagal kang nasa loob ng simbahan, ay nagmukha kang ingot. Well, anyways, you all have the ways, you know, to learn. But anyways, punta po tayo sa totoong Pasko, ano po? Totoong kaligtasan. Totoong kaligtasan. Alright. Nakakawa talaga, oo. Kapag ka ang tao talaga nagdunong-dunungan, lumalabas na, well, anyways, totoo, masaya. Ang saya ng programa natin. Ang saya ng programa natin sa umagang ito, mga kapatid. Pero, sa totoo lang, you have to celebrate your salvation. Amen. Okay? So, ano ang unang-unang pumapasok sa isipan mo pagka pumapasok ang Disyembre? For example, ikaw, Brother Rudy, anong masasabi mo? Anong unang-unang pumapasok? Magandang tanghali po sa atin lahat, mga kapatid. Ang unang pumapasok po sa akin kapag dumarating po ang buwan ng Disyembre, ay syempre ay ang aking Panginoong Hesukristo. Anong pumapasok pag naalala mo Panginoong Hesukristo? Ay, yung regalo niya na ipinagkaloob sa akin. Sabi ko nga, alam niyo po, yung dala-dala ng Panginoong Hesukristo ay masasabi ko talagang precious gift na talagang yun yung doon nagsimula yung... Pwede ba maging specific ka Yes, sir. sa regalo Yes, sir. na yan? Yes. Yung unang regalo na dala-dala ng Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi yung kaligtasan na natanggap ko, mga kapatid. Sabi ko nga, dahil dito naging secured ako, naging na-save ako, na-secured yung salvation ko. At sabi nga, diyan sa bagay na yan, ay wala nang hihigit pa dyan sa ginawa ng Panginoon sa akin. At doon, dahil tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng aking pananampalataya, na sadya namang, sabi nga niya, ay sino man ang tumanggap, ang sino man ang sumampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ako naman sabi nga, wala akong may pagmamalaki kung di dahilan sa Panginoong Hesukristo. At yung kagalakan, kung ano ang meron ako, ay dahilan po yan. Dahil dumating ang tagapagligtas, iniligtas ako, binigyan niya ako ng kapayapaan na ako'y secure at hindi mapapahamak doon sa impyerno magpakailanman. Malaking bagay po ito para sa akin, mga kapatid. At dahil doon, ako po'y ganap na masasabi kong ligtas. Hindi yung 5 buwan pa lang. Ano po? Ay matagal na po akong ligtas. Sabi ko nga, brother, na nung ako'y nabahagian, July 9, 2006. Ay mula nung 2006, July 9, pahubog-hubog pa ako nun.
Pero sinisiguro ko po sa inyo, ligtas po ako sa biyaya ng Panginoon. Okay? Walang sala. Wala Walang pong sala yun, sir. Wala hong sala. At kahit ano po, kahit pabalik-balik ta rin nyo pa po ako. Sigurado po na ang tinanggap ko ay ang Panginoong Jesucristo sa Ay, pamamagitan kung ng sasabihin aking... sa'yo na hindi ka seryoso, nung sumunod ka sa panalangin. Ay, pambihira, lasing pa nga ako nun. Anong gagawin natin nun? Bakit naaalala ko at hanggang ngayon? Ano to, punga lang ng hangover ko. Ang tagal naman nun. Sa madaling salita, mga kapatid, talaga namang, ano pa ba? Yun ay maliwanag at pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yeah. Anong napapaloob doon sa tinanggap mo kay Kristo? Ano napapaloob? Ay, package deal talaga ang Panginoong Hesukristo eh. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, una mo talagang tatanggapin yung kaligtasan. Yeah. At batid naman natin na ang kaligtasan, dala-dala niyan yung kapayapaan. Una, secured ang isip mo. Yun. Tiwala ka na talagang ikaw ay sa langit kasi may nagbayad ng iyong pagkakasala, ng kabayaran ng kasalanan, which is doon sa impyerno. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo ang tumubos sa atin yan. So, ang bagay na yan ay maliwanag na ginawa ng Panginoon at hindi po tayo. Okay? Wala tayong idinagdag dyan, kundi ang Panginoon talaga ang gumawa upang tayo'y iligtas. Ang sa atin ay tayo'y sumampalataya, tinanggap natin siya, pinahintulutan natin na yung kanyang ginawa ay mangyari sa ating buhay. Kaya nga ang salita natin yan ay tinanggap sapagkat sumampalataya ka eh. Hindi ka naman, hindi mo masasabing tinanggap mo siya kung hindi ka sumampalataya. Yeah, Dahil unang-una talaga, paihintulutan mo ang Panginoong Hesukristo sa sarili mo. Tatanggapin mo So talaga. every time na naalala mo na Disyembre, naalala mo ang kaligtasan mo. Yes, sir. Yes, sir. Bagamat kahit hindi Disyembre, naalala Ay, mo. totoo yan, Kaya sir. Lalo naman. Kaya lang, pagka Disyembre, nagsiselebrate tayo ng Pasko, ay wala nang ibang nagbibigay ng grabing kasiyahan sa atin, ay yung kaligtasan natin na tinanggap natin. Sabi mo nga kanina, package deal ito eh. Yes, sir. Package nung deal tinanggap to. natin ang Panginoong Kristo, tinanggap din natin ang buhay na walang hanggan. That's right, At ang sir. ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay hindi po karagdagan ng buhay o extension ng buhay, Yeah. kundi buhay ng Panginoong Kristo na pribileyo nating nai-enjoy. Yun. So Amen, sir. imagine that na yung buhay ng celebrant ay in-offer sa atin That's para right. ma-enjoy din right. natin. Amen. Exactly. That's Amen. right. Pambihirang Ganyan na ganyan. buhay, ano? Ay, Sino ang hindi sasaya ngayong Pasko Oh. kung That's ganyan right. ang kaisipan natin? that's right, sir. That's right, sir. Oh, At, sabi nga ni Brother Tito, ang tunay na Pasko, ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Bahagi lang yan, Brother Tito. Hindi yan kumpleto. No? Para lamang maging maliwanag sa lahat. Yes. Nagpapasalamat tayo ang Panginoong Kristo, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yeah. Alright? So, sa ating sarili, yun nga sinasabi ko, ang Pasko kasi ay may ipinanganak, birth. Yan, the birth of the Lord Jesus Christ. At yung ipinanganak na yon, yan yung may daladala ng kasiyahan at kapayapaan. Kaya hindi na tayo magsisik pa ng kasiyahan at kapayapaan kung nasa atin na si Kristo na siya ang may dala ng kapayapaan at kasiyahan. Amen. That's Kaya nga right. nakakalungkot na kapag dating ng Pasko, nag-aaway-away ang buong pamilya sapagkat walang pera. Nawala na yung reason talaga. Nawala na yung dala-dala natin na Christmas. Bakit? Anong dala-dala ba nung ipinanganak? Anong Right. dala-dala ba nung celebrant? Yeah. Di ba? So bakit mag-aaway-away tayo? Bakit kung kailan pa Pasko, nagkahiwa-hiwalay kasi galit-galit? Bakit? Walang nangyari sa bonus eh. Walang nangyari sa 13 month. Puro lamang pambayad sa utang. Ay, naku, utang na yan. Kaya mga kapatid, hindi dapat ganoon. Kaya ngayon, alalahanin mo lang yung kaligtasan. Katulad sinasabi ni Brother Rudy. Nung tinanggap niya ang Panginoon Kristo, nakainom pa siya. Pero maliwanag naman sa kanya kaligtasan. Hindi yung mauuso yata ang 5 months. But anyways, so, ano yan, depende ho yan sa pagtanggap. Kung talagang totoo. Kaya naman sinasabi natin,
anuman ang iyong magiging desisyon, yan ang iyong magiging destinasyon. Amen. Ngayon, Amen. balik po tayo dyan. So ngayon, para sa iyo, sa masasabi mo ngayon, Brother Rudy, okay? Yes, sir. Anong Pasko ang nakikita mo na inaasahan mo? Ano ang Pasko sa pamilya mo? Para sa amin, ito po, bilang leader ng tahanan, Yun at ang gusto tatayuan ko ko po marinig. yan. So ikaw ang mangunguna. Ako ang mangunguna, siyempre, Yun, Pastor. yun. At, Hindi kayo si Arog? Hindi, Pastor. Ano lang yan. Dito yan. Depende Pastor, sa oras dito daw, yung sabi banda, ni si Arog. Kumabay Dito eh. yung banda. Ha? Dito yung banda sa akin, si Arog. Ah, sa kaliwa, Dito yung oo. kaliwa yan. Tama. At alam naman natin na ang ating asawa ay helpmate natin yan. Yan, Pero yan. pagdating po, mga kapatid, sa Pasko, mga kapatid, sapat na po ang Panginoong Hesukristo sa atin. Yun. Nagdiriwang po kami ng Pasko dahil sabi ko nga, una, andon may kaligtasan tayo, may buhay na walang hanggan po tayong tinanggap sa Panginoong Hesukristo. Natanggap natin yung regalo ng Diyos, Amen. package po yan, may kapayapaan, may kasiyahan, kaya naman po meron dahilan para magdiwang. Ipagdiriwang natin yan ayon sa kalooban ng Panginoon kung ano ang nakakapagpagalak sa Panginoon. Sabi nga, ano pa nga hanapin ko? Quezon de Bola, wala naman doon ang kasiyahan, wala rin doon ang kaligtasan. Masarap Nasa magkaroon. Panginoon. Masarap naman magkaroon ng Totoo Quezon po de yan. Bola. Sabi nga, yung Quezon de Bola, pamalamuti na lamang po yan. Yun. Ay, para ano ba yan? Sabi nga, kung kaligtasan nga, ibinigay ng Panginoon, Quezon de Bola pa. Tama. Yeah, Sige that's nga. right. Yun. Kung yung kapayapaan nga, ibinigay ng Panginoon, may security tayo pagdating sa kaligtasan. Yung Quezon de Bola pa, ay sobra naman. Kaya nga mga kapatid, ang pinakaugat o ang pinaka-purpose kung bakit po kami nagdiriwang ng Pasko at kung ano ang Pasko sa amin, sapagkat meron po tayong Panginoon na nagligtas sa atin, na siyang nag-ingat sa atin, na siyang nagbago ng buhay natin. Yun yung masasabi ko talagang Pasko. Paskong Pasko kasi pinakinabangan ko ang regalo ng Diyos na ibinigay niya sa akin. Hindi lang kaligtasan, hindi lamang po buhay na walang hanggan, kundi naging maliwanag po sa akin na kung anuman ang meron ako ngayon, anuman ang tinatamas ako ngayon, bunga yan ng Panginoong Hesukristo na tinanggap ko at pinahintulutan ko na siyang maging kasiyahan ko Wow. at ng pamilya ko. Wow. So yun po yung nangyari eh. Yan ang Kaya may maganda. dahilan po ako magdiwang. Yeah. Yun po ang Pasko sa amin. Yun ang maganda. Yun ang maganda narinig ko dyan. Yes, sir. May dahilan kang magdiwang. Yes, sir. Yes, You sir. see, alam nyo, ang problema, yung iba nagdidiwang lang pero hindi nila alam ang dahilan. Yo. Amen. Yan, That's maganda. Alright, sa iyo naman, Brother Noel, ano naman masabi? Ano naman ang Pasko sa pamilya mo? Amen. Maraming salamat, Pastor. At ang Pasko po, mga kapatid, ay para sa akin ay yung paggunita ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayun. That's right. Amen. Na dahil sa pag-ibig ng ating Diyos ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At dahil sa ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na nagkaroon ako ng pagkakataon na tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas Amen. ng aking buhay. Ako po yung nagpapasalamat, Pastor, dahil 1993 ay yun yung itinakdang araw ng Diyos para ako ay maligtas. May matagal-tagal na yun, hindi yun 5 months, ha? Hindi ako 5 months at hindi ako pa bago-bago, Pastor. Salamat na lang na may isang tao na nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon, Pastor, na simula nung 1993 ay namulat ako sa katotohanan. Na ako rin po, mga kapatid, ay biktima na mga tradisyon na kung saan ikinamulatan po natin. Yeah. Dahil alam niyo po, mga kapatid, aminin man natin sa hindi, mag-Kristiyano ka man o unbeliever, iba kasi ang pananaw natin pagdating sa buwan ng Disyembre. Yun. Alam niyo, ito po, kasi katulad nga sinasabi ko kanina, napakabigat na obligasyon ng isang leader ng tahanan ang buwan ng Disyembre. Bakit naman? Dahil Grabe naman. ang pressure ng Mas bumigat ba kaysa mga ordinaryong buwan? Pastor, totoo yan. Bakit? Bakit? Yung Sige nga. 12 months na ibinigay sa atin sa loob ng isang taon, yung Disyembre
pinakamabigat na buwan Bakit dahil nga? Bakit? ang tao... Dapat masaya tayo dyan eh. Opo, Pastor. Dapat masaya tayo. Totoo po yung Pastor. Ngunit, iba kasi ang pananaw natin na pag December, talagang nakikipagpaliksahan tayo mga kapatid sa mga yun. nakasanayan, tradisyon ng sanglibutan. Yun. Na kung saan, bilang isang leader ng tahanan, kapag hindi po natin naunawaan talaga itong Disyembre, buwan ng Disyembre, ay talagang madadala ka. Yun. Lalong-lalo na, syempre, gusto mo. Kasi ito na po, Pastor, yung buwan ng kagustuhan. Yeah. Na dapat, yung kung ano ang meron sa iba, ay dapat meron din tayo. Yep. No? Yun yung buwan na, yun ang nagpapabigat sa ating pamilya, mga Pero kapatid. alam mo, maputol kita saglit dyan, Brother Noel. Alam mo ang problema ngayon, yung Kristiyano, pag may nakita siya sa hindi Kristiyano, I'm talking about unbelievers. We're believers of God. We're believers of the Word of God. Okay? Pag may nakita tayo mga bagay na sinicelebrate ngayon or meron ang mga unbelievers during Christmas time, ay gusto nating magkaroon. Yeah. Para Totoo yan, tayo Pastor. mapasaya. At Yun. masasaya lamang tayo kung meron tayo nang meron sila. Tama yan, Pastor. Samantalang sila, masaya sila kahit wala sila nang meron tayo. Yeah. Yun po, Pastor. That's right. Very Malaking pagkakaiba at minsan nadadala tayo. No, nadadala Samantalang hindi nila naunawaan kung ano talagang essence. Yun. Yeah. Katulad nga ng sinabi mo, Pastor, hindi nila nauunawaan yung kahalagahan That's right. ng Disyembre. Na, bagamat, sabi mo nga, Pastor, hindi tayo naniniwala na December ay kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At Pastor, ako po ay nagpapasalamat na simula po nung ako'y nagkapamilya, ay yung mga prinsipyo nyo po na sinasabi sa pulpito ay aking ina-adapt. At ito po mga kapatid, ang December po sa akin ay hindi po nagiging mabigat. Kasi wala namang pagbabago sa ating buhay. Yeah. Diba? Yeah. Dapat, sa ating mga leader na tahanan, dapat ipaliwanag natin sa ating pamilya na dapat araw-araw ay Pasko. Yun. Bakit? Kasi the fact na nasa atin ang Panginoong Jesucristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay at sinasabi natin siya ay ating Panginoon, dapat sa araw-araw nating pamumuhay, dapat nabibigay natin yung kasiyahan at kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Yeah. Hindi lamang sa pamamagitan na sa tuwing Disyembre lang. Kasi maraming nagsasabi na talagang itong December na to, gusto ko. Nagkanda loan na tayo, mga kapatid. Ano? Ito, ngayon, December, may bonus ka matatanggap. Ano ang priority na dapat mong gawin bilang isang leader ng tahanan? Yan. Ngayon, binigyan ka ng blessing ng Panginoon. Ano? Bonus. Bonus, kamo. Mayaman sa bonus. Ano pa? 13 months? 13 months. Diba? Bukod doon, mga kapatid, dapat, kung talagang ligtas ka, dapat, ay bibigyan mo ng kasiyahan, unang-una ang Panginoon. Hindi yung pamilya mo, hindi yung kagustuhan ng pamilya mo. Dapat ibigay mo ang para sa Panginoon. Wow. Ang mahirap kasi, pag natanggap natin ang pagpapala, mga kapatid, nakakalimutan natin yung pinagmulan ng pagpapala. Yes. Nakakalimutan natin yung celebrant. Yeah, yung celebrant. Saka sino ba talaga ang binibigyan ng regalo? Bakit hindi naman tayo yung celebrant? Tayo ang may gustong bigyan. Yun. Kaya nga, yun na nagiging mabigat sa atin ang Disyembre, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Kaya nga, Maganda ito. dapat, wag tayong mamili ng araw ng ating kasiyahan. That's right. Dapat everyday masaya tayo. Bakit? Ligtas tayo eh. Ligtas Yun, tayo. yun. At nasa atin na ang tunay na kasiyahan. Hindi temporal na kasiyahan. Hindi yung panghabang buhay, mga kapatid. Yun. Panghabang buhay. Kasi kung nasa atin ang Panginoong Jesucristo, dito pa lamang, sinasabi natin, estranghero tayo dito sa ibabaw ng lupang ito na nag-e-enjoy tayo doon sa pagpapala na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang dito magtatapos, mga kapatid. One day, pupunta tayo sa tahanan ng ating Ama at
Ise-celebrate natin. Ando doon talaga yung tunay na kasiyahan, everlasting Yun. happiness. Wag tayong magpapadala, mga kapatid. Kaya huwag tayong magpapadala sa pressure ng sanglibutan na gusto ko, dapat. Ayun ang nagpapahirap. Brother Noel, ayon dyan sa mga statements mo, alam mo, nakikita kong problema ngayon, nakikita kong matindi. Grabe ang kahiya natin, grabe ang magiging parang, yung feeling natin, pag nakita na natin ang totoong destinasyon natin. Yeah, amen. Alam mo kung bakit? Ngayon, That's parang true. gustong-gusto natin, parang ipagpapalit pa natin ang buhay. Parang Yeah, amen. itataya natin ang buhay natin. Makapunta lang tayo sa ganito. Yeah. Makita lang natin yung ganito. Oh. Makain lang natin yung ganito. Makamtan lang natin ang ganito. Pero pag totoong nakita mo na ang inanda sa'yo ng Diyos, Oh. sasabihin mo ngayon, bakit pala ako nagkaganon-ganon pa? Bakit pala so you understand that? Hindi ko na kinakailangan pang maranasan ang karangyaan ng mundo para lamang ako maging masaya. Just to look up doon sa pinangako sa akin ng Panginoon ay matindi Yeah. na. You see, matindi na, mga kapatid. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Go ahead, Brother Noel, baka may sasabihin ka pa. Kaya nga, mga kapwa ko ama ng tahanan, hindi tayo dapat magpadala sa pressure ng sanglibutan. Turuan natin ang ating pamilya. Alam mo, Pastor, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na lagi niyo sinasabi na ang buhay Kristiyano ay hindi magastos. No po? Hindi magastos. Lalong-lalo na sa Dapat ganitong... ganun. Dapat Opo, ganun. hindi magastos. Lalong-lalo na itong yung encouragement po sa miyembro, Pastor, na dito tayo pag Pasko. Dito tayo sa church pag Pasko. Dito tayo pag New Year, no? Dalhin niyo ang inyong pamilya. At salamat, Pastor, na simula nung ako'y nagpamilya ay nakamulatan ko na kapag may mga talagang big event ang sanglibutan, nandito kami sa bahay-sambahan. Wow. Bakit? Hindi magastos, mga kapatid. Yeah, amen. Kasi lilipas ang kasiyahan ng sanglibutan. Yan. Lilipas. Ilang oras lang yan. After that, malungkot Kasi sabihin ka man na natin naman. 24 hours, pero hindi ka naman gising sa 24 Yeah. hours. Totoo po Mismo yun, Tama Pastor. yun. Right. Sinasabi mo na yan. Tama yan. Panahon na, mga kapatid. Panahon na. Wag na tayong magbulag-bulagan pa. Yeah. Wag tayong magpapadala sa sanglibutan. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na pastor na talagang ibinubuking niya, no? Nilalaglag niya yung pagkakaiba ng buhay ng sanglibutan at buhay ng isang anak ng Diyos. Yeah. Mga Amen. kapatid, nasa atin na ang tunay na kasiyahan. Nasa atin na. Kaya huwag tayo magpapadala sa kasiyahan ng sanglibutan. Temporal lang yan, mga kapatid. That's Yeah, right, yeah, amen. yeah. Hindi dapat magiging pressure sa atin ang December 25. Bakit? Hindi naman talaga yan yung tunay na kapanganakan na araw ng ating Akalaan mo Panginoon. kung ilang libo ginastos mo within Totoo yan. ilang oras lang? Yes, sir. Ang masama pa That's niya, right. Pastor, binigyan ka ng Panginoon ng mga blessing, nakalimutan mo magbigay sa Panginoon. Yeah, Yeah. tama. Napakalungkot. Mostly. Napakalungkot. Kaya, mga kapatid, sundin natin kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Makinig tayo para hindi tayo maging pressure nitong December, itong buwan ng December. Maraming salamat, Pastor. Yeah. Amen. That's good, mga kapatid. Alam nyo, ito po yung nakikinig po kayo sa isang tao na nakikita ko po araw-araw talaga. Bagamat meron problema sa ibabaw ng lupang ito, pero kung meron mang araw-araw makikita nyo na nakatawa at hindi lamang tawa, mga kapatid, halakhak talaga. Ito po yung nagpatutuo sa inyo ngayon. Yeah. No? Kaya totoo. Kaya ang tanong ko ngayon, ano ang Pasko sa pamilya mo? Alright, John Hill. Yeah, actually, sir, ito yung napakagandang verse na to. Going to the verse again. Actually, sa amin po, sa atin, lalo na sa atin, hindi naman nalingid sa kaalaman ng mga, lalo na if you're a member of this church, hindi naman po lingid na sa inyong kaalaman. Pagdating sa Pasko, anong Pasko sa pamilya namin? Ang Pasko sa pamilya namin talagang laging nakasentro sa Diyos. Yeah. First of all, it's already Yes. a great blessing for me dahil sabi ko nga po, ako'y napabilang sa isang pamilya na ang sentro talaga ay sa gawain ng Panginoon. Yes. Kaya every activities, not only Christmas actually, I'm so blessed that God
place me or put me in the family na every event in our family, nabanggit ko last time yan dito, mula sa birthday, sa kasal ko, sa pag-asawa, even actually nga kay Sir Maki, ganun din dito sa Christmas event. Lahat ng event namin is laging attached sa church event eh. Yes. Kumbaga, it's already a church event. And I'm blessed kasi sinasabi ko, pertaining to this Christmas season, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ang Pasko sa pamilya ko ay talagang nakasentro sa Panginoon. Kaya nga That's right. natutuwa Amen. po ako dito sa verse po na binasa, ginamit po natin, and His name shall be called. Yung ipinanganak na ipinagdidiwang natin on the Christmas season, ang kinilala siya as the Wonderful. Yeah. Ang Pasko sa pamilya ko po ay wonderful. It's because, like I said, nakasentro dito sa Panginoon Jesucristo. Amen. Counselor, ang Pasko sa pamilya ko is full of legitimate biblical spiritual counsel. Kaya nga lahat ng practice on the Christmas season ay nasisiguro ko na ito'y spiritually practiced, biblically practiced, and not practiced carnally. Yun. Ang ibig sabihin, Amen. katulad ng binanggit mo, Sir Noel, hindi nakaayon sa sistema ng mundo at That's right. pamamaraan ng mundo. Ang Pasko sa pamilya ko is also, masasabi ko sa the mighty God. Bakit? Because personally, the practice na meron po ako at sa aming pamilya, sa I've learned of course, sa ating pong mahal na pastor, is that lahat ng blessing, kaya sinasabi kong naaalala ko yung the mighty God, is because naitataas ko ang Panginoon, ang Diyos sa Pasko ng pamilya namin is because every time na may pagkakaloob siyang blessing, ang laging unang pasok sa isipan ko, ano yung dapat kong ibalik sa Panginoon? Amen. Ano palagi yung ibabalik ko sa Panginoon? Laging Diyos yung priority ng Amen. pamilya ko pagdating sa pagpapalang pinagkakaloob niya. You see, yan po yung napaka-importante. And the other one is the everlasting Father. Ramdam, like for example, nandiyan yung counselor, ramdam na ramdam ng pamilya ko. Ang Pasko sa pamilya namin, every time on this Christmas season, is because we know that we are guided by God the Father. Kaya nga ano po yun sinasabi ko. Kaya ko sinasabi yan because nandiyan na rin yung counselor eh. Because as a father, he is our counselor. Ang nagpapasalamat ako dyan, yung mga tipong personally experience na may pagpapala ka na ganito. Minsan, naiisip natin, pag pinagpala tayo ng Panginoon, ang pasok agad sa isipan natin eh, ano kayang magandang ano ngayon? Di ba? Ano kaya yung meron sa ganito, ganyan? Ano bang kailangan natin sa ganito, ganyan? Pero alam mo yun, kaya ko sinasabi, naramdam ko yung pagkaama ng Diyos sa pamilya namin. It's because, yung alam mo, hindi ka pahihintulutan ng Diyos, ng God the Father, ng Diyos Ama, na mapaligaw ka ng landas on the Christmas season. Kaya nga, anong ginagawa niya sa atin as a church family? Anong ginagawa niya po sa atin? Nilalagyan niya tayo ng mga events sa simbahan na hindi magpapaligaw sa atin during Yes, Christmas amen. season. Yeah, Yan ang yeah, trabaho ng isang ama. Yeah. You see? Tama. Yan ang isang trabaho ng ama. Kaya nga spiritually, pag tayo po ay, ako'y nagpapasalamat na sa pamilya ko, every Christmas season, hindi kami pinahihintulutan ng ama na maligaw spiritually. Yes, amen. You see? Amen. And the last, ay sabi po dito, the Prince of Peace. Matatapos yung Christmas season, payapa ka. Yung That's right. Amen. Matatapos yung Christmas season, ang pamilya ko, matatapos ang Christmas season, napayapa kami, may kapayapaan kami because yung worries, wala kang worries doon eh. Because walang naiiwan na worries on our Christmas season. It's because pinahintulutan naming manguna yung Prince of Peace na siyang kadahilanan kung bakit may Christmas season. Kaya para po sa mga nasa areas natin dyan, church family, north, south, east, west corner, ito po mga kapatid, talatang binasa po natin ito. And iginamit ng ating mahal na pastor for this special episodes on this Christmas season. Eh, nais ko pong sabihin sa bawat ito po yung magandang siguraduhin natin. Ito bang mga pagkakakilanlan sa Diyos natin ay lumilitaw sa pamilya natin? Yun. Because Amen. personally, sa amin po, ang Yun, Pasko maganda. sa pamilya po namin, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na lahat mo ito ay kaya kong maipaliwanag na naipapalilaw Yun. namin sa araw, sa araw, sa Amen. kapanahunan ng Kapaskuhan. Kaya ako po'y nagpapasalamat mga kapatid na ang Pasko sa pamilya ko ay nakasentro sa Diyos namin. Amen. Yun lamang po, Pastor Hill. Maraming salamat po. Alright, that's good, that's good. At yan ang pinakamaganda. Kaysaya ng Pasko ko. Ayan, di ba? Pasko na, sinta ko. Alright. Pero alam niyo mga kapatid, maganda yung sinabi ni Brother Rick, no? Brother Rick Belmonte, na sabi niya,
Ang totoong kasiyahan ay maunawaan natin kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Yeah. Yun. That is what we are trying to explain dito ngayon sa programa po natin. No, kaya later sa mga susunod programa natin hanggang sa matapos ito ay i-explain po natin at tatanungin natin yung mga leaders ng tahanan, yung mga nanay, kung ano ang Pasko sa pamilya mo. Alright? Sabi niya, maunawaan ang ibig sabihin ng pagdiriwang. Bilang leader ng tahanan, ay responsibilidad natin na dalhin ang ating pamilya sa tamang pagdiriwang ng Pasko. Yun ang sabi ni Brother Rick. Pwede tayong maging masaya kahit wala tayong pera, basta kasama natin ang mga anak ng Diyos na nagdiriwang. It's true, to my experience, buhat na nakarating kami sa ating church. Year 2006. Year na po ito. Many years ago. Hindi 5 months ago. Yun. That's right. Diyan na kami nag-celebrate with our pastor and faithful brethren. Thank you, Pastor Hill, for the biblical principles you have taught us in connection with this season. Merry Christmas po. Alright, Merry Christmas din, Brother Rick. No? Alam nyo, totoo yan mga kapatid. Kaya ho natin pinag-uusapan ito kasi, alam nyo, nakakalungkot na pagka-reklamo tayo ng reklamo na wala tayong pera, yung pala, sapat naman yung binibigay ng Diyos na pananalapi natin. Hindi lamang ho tayo marunong gumamit. Yeah. Bakit? Amen. Ang paggamit natin ay ayon sa okasyon. That's right. Yun ang pinakampangit, mga kapatid. Akalain mo, sa loob, sa totoo lang, maaring yung marami sa atin ang nakakaranas na magkaroon ng malaking pera on December, Christmas time. Bakit? Kasi nandyan yung mga bonuses na sinasabi nga kanina ni Brother Noel. Nandyan yung bonus, Christmas bonus, nandyan yung 13th month. You see? So, doble-doble ang mga natatanggap natin. Plus, gifts pa, mga kapatid. See? Yeah. So yan o yung mga nararanasan po natin yan. At yung mga nararanasan natin na ganyan, doon tayo nagkaroon ng malaking pananalapi, doon naman natin nakalimutan ang Diyos. That's Yun. right. Samantalang kaya tayo nagkaroon ng malaking ganyan, ay dahilan sa celebrant. Dahilan sa Panginoon Kristo. That's right. Siya naman yung nakalimutan natin. Oh, mali. So kaya natin pinag-uusapan ito. So ano ba talaga ang iniisip mo na magpasaya? Mga kapatid, hindi ko po din-discount, hindi ko po kayo din-discourage na you go somewhere, kung saan man gusto nyo pumunta. Pero kaya minsan tayo nagkakaroon ng problema. Sabi natin, ano to? Bonding namin to na family. You see, bakit kinakailangan mo pakagastos-gastos pa, magpakalayo-layo pa para lang magka-banding-banding? You see, hindi ba uso sa inyo ang banding ng pagkukwentuhan nyo sa loob ng tahanan? Yeah, that's right. Magkakasiyahan kayo, pag-usapan ng salita ng Diyos. You know, that's part of banding. Ngayon, kung gusto nyo naman iba-iba, wala naman hong problema yon. Hindi naman ho kasalanan yon. That's right. Kaya lang ho natin pinag-uusapan ito kasi kung may mali tayo na kaisipan patungkol sa Pasko, ay magkakaroon ang pamilya natin. Nagkakaroon ng problema ang pamilya natin. So, ang Pasko ko ay problema ko sa pamilya ko. Yan ang mangyayari niyan. So, kaya ang tanong ko yan, ano ang Pasko mo sa pamilya mo? Oh, ngayon, sa ibang pananalita, kung tatanungin kita ngayon, asawang lalaki, tatay, ano ang pamasko mo sa pamilya mo? Sa asawang babae, ano ang pamasko mo sa pamilya mo? Sa mga anak, ano ang pamasko mo sa mga magulang mo? Ayon. So, sagutin nyo yan. Masasagot nyo lamang yan, yung tanong na ganyan. Para sa asawang lalaki, ano ang pamasko mo sa asawa mo? Ano ang pamasko mo sa anak mo? In other words, ano ang pamasko mo sa pamilya mo? Alright, ganun din mo sa nanay. Ano ang pamasko mo sa asawa mo? Ano ang pamasko mo sa anak mo? Ano ang pamasko mo sa pamilya mo? Sa mga anak, ano ang pamasko mo sa magulang mo? Ano ang pamasko mo sa pamilya mo? Ngayon, masasagot mo lamang ito kung alam mo ang dahilan ng Pasko. Alright? Sagutin niyo po ito na biblical. Okay? That's right. Say,
Wag, alam nyo, meron kayong hinihintay na kasiyahan sa Pasko kasi may mga darating na galing taga-ibang bansa. See, darating si ganito, uuwi siya ngayong Pasko. Kaya masaya ang aming Pasko kasi uuwi siya ngayong Pasko. Yan. Yeah? So, kaya ngayon, ang isipin po natin ngayon, ano ba talaga? Okay? Yeah. Kaya ano sinasabi ko po sa inyo, okay? Ngayon, kung ang sinasabi kanina ni Brother Noel, sa mga wala kayong pupuntahan at hindi naman talaga kayo kung saan kayo pupunta, alright, pumunta kayo sa church. Ang church may plano para sa inyo. Okay? Ngayon, pagpunta kayo sa church, sabi ko sa inyo, kung anong kinakain nyo sa bahay ninyo, dalhin nyo rito sa church. Magsama-sama tayo rito. Hindi mo na kinakailangang kumatay. Ang katayin ninyo, yung hindi kailangan. Maganda yun, di ba? Hindi mo na kinakailangang kumatay pa. Yeah. Ang katayin nyo na lang, hindi yung hindi kailangan. That's good. Alam nyo naman dito sa natin mga kapatid no? Yung magandang karning paborito rito. Kambing at saka Yeah. yun na yun. Vitamins. Yeah, anyways, so tayo po mag-enjoy mga kapatid. Yep. Kaya ako nandito at kaya ako malo mga kapatid sa programa natin ngayon para maunawaan natin at saka masaya tayo. Right. We always have the reasons to rejoice. Yep. You see, thousands of reasons, but we only have one reason not to rejoice. You see, ano ang rason para hindi ka mag-rejoice? Huwag ka mag-rejoice. Ano Amen. ang rason, ang pinakamatinding rason para hindi ka mag-rejoice? Huwag mong pansinin ang rason na ikaw ay pwedeng mag-rejoice. Yan ang rason. Yan. That's the only reason para hindi ka mag-rejoice. Huwag mong pansinin yung mga rasones, katuwiran na hindi ka pwedeng mag-rejoice. Pero pag Yeah. pinansin mo yon, ay walang dahilan para hindi ka mag-rejoice. Okay? That's right. Amen. Alright, nawa po natulungan po kayo ng programa ito, Amen. mga kapatid. Amen. At tayo magpapatuloy sa mga susunod. Yan, may mga interview, tatanungin tayo rito ngayon, mga okyaw. Kahit na magpapadala tayo ng mga reporters sa Yeah, area. sa area. No? Right. Magpapadala tayo ng mga reporters. Diyan sa inyo sa Southeast. Ano ang Pasko sa pamilya nyo? Yan, Tito. Live yan si Tito. Tatanungin natin yan. That's At right. ang dami natin tatanungin mga kapatid. Pati mga kabataan tatanungin. Pati mga unbelievers, magpipick up tayo dyan. Live tayo sa The Baptist Lunch. Yeah. Yung mga Yun, nasa yun. jeep, yung mga nasa kanto. Yan. Reporter, maglalagay tayo. Yan ang gagawin natin. Masaya tayo ngayong Christmas, mga kapatid. That's right. Magpapadala ako ng media team dyan sa kalsada. At Yun. lahat ng mga dumadaan sa kalsada, Wapo yan. live tayo ngayon. Okay. Yan. Live tayo sa The Baptist Lunch. Ano po ang Pasko sa pamilya mo? Yan. Explain. Alright. Sa pagkatapos yan, bibigyan natin sila ng candy. Wow, amen. Alright. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagtangkilik. Mamamaalam na po kami. Brother Rudy. Maraming salamat po muli mga kapatid sa inyong pagtutok sa programang ito. At sabi ko nga, yan po ang mga pagpapala na hinanda po ng ating simbahan ng programang ito para sa Amen. atin. At I hope na hindi po natin sasayangin ang mga bagay na yan sapagkat ito po ay talagang nakakatulong para lalo pang mapagbuti natin ang ating pamilya. Salamat sa inyo and God bless sa lahat. Alright. Brother Noel. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay ng programang ito at nawa sa maiksing oras ay nagkaroon kayo ng bukas na kaisipan patungkol sa kahalagahan ng Christmas na hindi po dapat ito maging pasanin sa ating buhay. Maraming salamat at magkita-kita muli tayo sa darating na Biyernes. Alright. Okay, John Hill. Amen. Ang masabi ko lang para sa bawat isa sa atin mga kapatid, huwag nating ipagpaliban ang hinandang kasiyahan ng Panginoon para sa atin sa darating na Kapaskuhan. Muli, maraming salamat sa iyo pong pagsubaybay. See you on the next episode of our Christmas special episodes ng ating The Baptist Lunch program. Once again, Brother John Hill here, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Yeah. North, South, East, West, corner.
Alright. Again, maraming salamat sa lahat po na mga kapatiran at ganun din sa mga napasahan ng link. Maraming salamat at pasayahin natin mga kapatid. Masaya na, i-enjoy, i-celebrate natin. Amen. I-celebrate natin ang Pasko sa tama, biblical, no? Biblical. Yung mga sabing hindi biblical, walang alam sa Bible yan. Kaya nagsasabi sila, hindi nila mahanap yan. Kaya nga may talata na tayo eh. Kaya ang Pasko sa pamilya ko, ano ang Pasko na yan? Yun. Sagutin niyo po yan. At sa next week, ay magpapakalat na po tayo ng mga reporters dyan sa kalsada. Oh, marami po dyan. Kaya makikita niyo po yan dyan na talagang nagkalat sila, mag-i-interview po yan ng mga unbelievers at saka mga believers. Okay? Diyan yan sa kalsada mga kapatid, magkakalat sila. Alright? So maraming salamat po at magpatuloy lamang po tayo na makinig sa programang itong The Baptist Lunch. Marami po tayong impormasyon na matatanggap po rito. Okay? Kaya kami po nagpapaalam na, and once again, thank you for tuning in this afternoon. All right? God bless you all, and I love you all. Bye. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God had to lead all, it was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And his heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful, think I'll trust him on and on. For his man will lead his children safely home. God handled it all. God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all, it was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all, it was and is a perfect plan. God handled it all, it was and is a perfect plan.